In Batangas, flooding continues to affect parts of Lian. That's after an overflowing river inundated roads and more than 100 hectares of rice fields. For the latest, we have News 5 correspondent Gio Robles. Gio, what's the situation like where you are? Diego, nasa ilalim ng red warning ang 5 lugar dito sa Batangas, kabilang ang Lian batay sa heavy rainfall warning na inalabas ng Pag-asa. Ito yung pinakahuling advisory nila as of 11 a.m. today. Ibig sabihin, posible pa rin ang walang tigil na pag-ulan at pinalilikas ang maraming na nakatira sa mga flood-prone area. Nasa ilalim din ng red warning ang Nasugbu, Tuy, Balayan, at maging yung dito sa may Kalatagan sa Batangas, pinangangambahan ang pagbaha sa mga lugar na ito dahil nga sa malakas na ulan. Dahil nga sa epekto ng habagat, suspendito pa rin ang face-to-face travel sa halos buong lalawigan ng Batangas. Ipinapatupad ngayong araw ang modular distance learning para sa mga mag-aaral. Kumpara kahapon na walang tigil yung pag-ulan na naranasan natin dito sa Batangas ngayon, kaya medyo bumuti yung lagay ng panahon. Although medyo makulimlim pa rin yung kalangitan, so baka later this afternoon we're still expecting rains. Sa kabila niyan, sa pag-ikot naman natin sa ibang mga lugar dito ay mabagal yung paghupa ng baha, lalo na dyan po sa may bayan ng Lian po, especially po sa may barangay San Diego, kung saan po umaabot pa rin knee-high yung baha doon sa lugar ng umapaw yung ilog doon dahil nga po sa buhos ng ulan. Isa ang barangay San Diego sa mga coastal barangays dyan po sa may Lian. Pero sa ngayon, wala na tayo sa Lian. Bumabiyahe tayo kanina at ngayon nakadating na tayo dito sa may lungsod ng Calaca at papunta naman tayo ngayon sa may Lemery, Batangas to check the situation there. Pero going back again sa bayan ng Lian, ay halos 100 pamilya ang inilikas. Equivalent yan sa more than 300 residents. Pansamantala silang nananatili sa 11 designated na evacuation centers dahil yung mga residente na inilikas ay mula rin dito sa 11 na mga barangay. Diego, back to you. Alright, mag-ingat ka dyan. Thank you for that report. News 5 correspondent Gio Robles.